Isang masakit na revelasyon ang ibinahagi ni Sashna Laparan tungkol sa naging relasyon nila ng dating nobyo na si Mark Pascual. Sa unang pagkakataon, inamin niyang hindi lang emosyon ang isinugal niya sa kanilang pagsasama, kundi pati ang pinaghirapan niyang kayamanan. Ayon sa kanya, umabot sa halos 50 milyon pesos ang kabuang halagang ipinahiram niya kay Mark sa loob ng ilang taon. Hindi raw ito ibinigay ng isang bagsakan, kundi paunti-unti habang naniniwala siyang makakabangon ito sa pamamagitan ng mga crypto investment. Noong una ay maayos pa ang takbo ng mga investment, kaya lalo siyang naniwala na magiging maayos din ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang napagtanto na wala nang bumabalik sa perang ipinagkatiwala niya. Hindi lang pala pera ang nawala kay Sashna. Habang lumalaki ang utang, mas lalo ring lumalalim ang sugat na iniwan ng paulit-ulit na pagtataksil sa kanyang tiwala. Ayon sa kanya, marami siyang natuklasang lihim na pangungutang ni Mark na hindi nito ipinapaalam sa kanya. Mas masakit pa rito, nalaman niyang may iba pa itong pinapa-invest, kahit ilang beses na niya itong pinatigil. Bilang partner, pinili niyang saluhin ang mga problemang hindi naman siya ang gumawa. Tuwing may naniningil, siya ang kusang nagbabayad upang maiwasan ang gulo at maprotektahan ang taong mahal niya. Naniniwala siyang kapag tunay mong mahal ang isang tao, sasamahan mo ito kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Ngunit may hangganan din pala ang lahat. Ikinuwento ni Sashna na nagbigay pa siya ng ultimatum kay Mark. Nangako umano itong titigil na sa pangungutang, kaya binigyan niya ito ng 6 na buwan upang patunayan ang pagbabago. Akala niya ay natupad ang pangako dahil wala siyang nalalamang bagong problema. Ngunit kalaunan, isa-isang lumabas ang katotohanan. Patuloy pa rin pala itong nangungutang ng palihim. Hindi raw niya kailanman sinilip ang cellphone ng nobyo dahil buo ang tiwala niya rito. Sa huli, ang tiwalang iyon din ang paulit-ulit na nasira hanggang wala nang natira. Mas lalo pang nadurog ang kanyang puso nang malaman niyang pati mga kaibigan at kapwa influencers niya ay nautangan din ni Mark nang hindi niya nalalaman. Dahil sa respeto sa kanya, marami sa mga ito ang nanahimik at hindi agad nagsalita. Labis umano siyang nahiya dahil buong buhay niyang inalagaan ang kanyang pangalan at kredibilidad. Hindi siya sanay na may taong naghahanap sa kanya dahil sa utang ng iba. Kaya kahit hindi niya obligasyon, marami pa rin siyang binayarang pagkakautang para lamang maayos ang sitwasyon. Gayunman, dumating ang puntong napagtanto niyang hindi niya kayang akuin habang buhay ang responsibilidad ng ibang tao. Nilinaw rin ni Sashna sa mga nagtatanong na lehitimong pinaghirapan ang perang ipinahiram niya. 15 taon siyang nagsumikap bilang content creator, influencer, entrepreneur, at may-ari ng iba't ibang negosyo tulad ng mga resort at Airbnb. Bukod pa rito, sunod-sunod din ang kanyang endorsements na naging malaking bahagi ng kanyang kita. Kaya masakit para sa kanya na sa loob lamang ng ilang taon ay unti-unti itong nawala dahil sa pagmamahal at pagtitiwala sa maling tao. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya balak magsampa ng kaso dahil alam niyang unti-unti namang sinusubukan ni Mark na bayaran ang iba nitong pinagkakautangan, kahit aminado siyang wala na siyang inaasahang mababawi para sa sarili. Sa kabila ng lahat, sarado na raw ang posibilidad ng kanilang pagbabalikan. Kahit nagmamakaawa umano si Mark na ayusin pa ang kanilang relasyon, malinaw ang naging desisyon ni Sashna. Ang natitira na lamang ay malasakit at respeto sa taong minsan niyang minahal. Sa kanyang emosyonal na pag-amin, sinabi niyang, "Hindi lang pera ko yung naubos, pati pagmamahal ko." Idinagdag pa niyang mas mahalaga na ngayon ang kanyang kapayapaan ng isip kaysa anumang perang nawala. Pangarap pa rin niyang magkaroon ng masayang pamilya, ngunit alam niyang hindi na yon matutupad sa taong paulit-ulit na sumira sa kanyang tiwala. Ngayon, mas pinipili niyang magtrabaho, maghilom, at unti-unting buuin muli ang sarili. Dala ang isang mahalagang aral, ang pagiging mabuti ay hindi dapat maging dahilan para paulit-ulit na abusuhin.